So, good morning mga kasabong. Nandito po tayo ngayon dito sa ating usual na ibinibigay sa paghahanda ng ating manok. So, pre-con pa lang, ito na po yung ating ipinapakain hanggang sa makarating sa ating 21 days conditioning or 15 days conditioning, depende sa inyo. So, gaya ng sinabi ko, ito pong mixture ng aking pagkain na ibinibigay sa aking manok is based on experience. Ngayon, yung inyo naman po ay hindi ko sinasabing pangit yun o mas maganda tong combination ko. Kasi basically, wala naman talaga akong nutritionist or hindi ko naman alam computing. Kaya lang, through the years na ako'y naghahanda ng manok, ito yung mixing na pinaka naging gusto ko, yung hipo ng manok, madaling mag-adjust. So, para po ngayon, sa ating mga ingredients, gusto ko na agad madaliin ito kasi na-excite ako doon sa mga susunod ko pang i-discuss sa inyo. So, ito po ang ating mixture. Ito po, meron tayong safflower, oat groot, Jackie oats, of course, cracked corn, and ang ating concentrate, yung grains natin, which is sa akin, prepared ko yung royal or you could use yung kidlat ng Thunderbird. Ano? Meron tayong pang-kondisyon talaga at saka pang-maintenance, dalawang klase yun. So, basically, ito po ang ginagamit ko all throughout the preconditioning and conditioning. Ngayon, mga kasabong, alam ko medyo naguguluhan ko, gaano ba kadami ang engineer? Pagbabasihan na lang ho natin, for example, bibili ho kayo or gusto nyo mag-mix do sa inyong handaan, pagpalagay na natin, ito total natin ng 10 kilogram lahat para maging 100%. So, papatak po, 10% ang safflower, 10% ang oat groot, 10% ang Jackie oats, 20% ang cracked corn at 50% ang ating grain. Yan po ay pagsasama-samahin natin bago tayo kukuha ngayon nung atin namang gagamitin para do sa ating mixture. So ilalagay na natin ang ating 5 parts ng grains natin which is yung royal concentrate natin kasi ito po medyo gusto ko dahil maraming piece medyo imported or mahirap yan sa inyong lugar, pwede naman yung masubstitutean ng ibang grains which is mataas ang protein ito, and then of course yung cracked corn natin, ito po medyo minsan nire-reduce ko kapag ka masyadong mainit ang lugar ninyo, mainit yung panahon. So what I did, bawa mainit, isa lang sa ganyan, dadagdagan ko naman yung royal natin, gagawin natin 6 part yan. Pero ngayon dahil tagulan, di ba, at tagang pinag-uusapan natin, gagawin natin siyang 2 parts. So lalagyan na rin natin ang ating Jackie oats, ang oat groot, at saka itong safflower. Yung safflower, medyo parang kung titingnan natin, sabi nila mataas daw ang phytic nito. Pero nakita ko ang daming ingredients na maganda or nutrients na maganda sa ating manok. Yan. So imimix po natin siya, well mix. Yan. Parang simpleng-simple, no? So yung iba nilalagay natin sa malaking lalagyan kapag tigwa 1 kilogram, yung mating pwede mo siyang haluin doon. So basically, pag titingnan mo parang totoo na. Yan po, scientist na tirada yan, pachamba-chamba, Pero i-share ko kung paano naman po natin siya gagamitin. Paano natin, bawa gusto natin bawasan yung timbang ng manok natin, medyo palakihin. So mararamdaman po natin yan. So ito po is basically yung 60% na grains. For example, meron tayong 10 manok na papakainin ito. Meron tayong ginawang lalagyan. Usually po, pag nagtitrain na ako ng manok, ang usually is 35 to 40 grams ang ibinibigay ko. So, syempre, nagbababad ka ba engineer ng iyong grains? Sa totoo lamang po, hindi naman talaga tunay na babad. Actually, 15 to 30 minutes ko siyang sinusok for the purpose na para lumambot yung mga dumi at madaling linisin para sigurado ko malinis na malinis yung ibinibigay natin sa ating manok. So, yan. So, tingin ko naman, halong-halo na yan kasi maliit lang ito. O, bahala na kayo kapag gusto nyo yung mas mas halong-halo. Pero, importanteng halong-halo siya. Ayan. So, yan ang basic natin ng ating grains na ilang CP ba yan, engineer? So, I try to compute din ito, yung parang lang, yung simple lang, yung pachamba-chamba lang. It would fall around mga 14%, Hopefully, sana nga, ganun. Pero, yun nga, as a sabungero, syempre, pinipil natin. So, napansin ko kasi, kapag ang gamit ko, yung medyo, like yung royal, medyo mataas kasi ang crude protein niya, napansin ko, mabilis ko siyang, yung gusto kong hipo, yung tigas na hipo, within a month, na-achieve ko.
Pero kapag other grains naman na hindi, iba yung timplada nila, so nagbabari kasi yan eh. So yung iba naman, it takes me for at least 1.5 or minsan 2 buwan para makuha ko yung gusto kong hipo. So medyo nagtatagal. So sa akin, isa sa pinakamatagumpay ko itong Royal, and at the same time yung kidlat natin na kulay red, ano, maganda rin siya magpahipo, almost kaparehas lang niya. Ngayon, syempre, minsan kasi binibigyan ko kayo ng option. Probably you have your own klase ng inyong concentrate doon na available sa inyong area. So, no problem po yun. Mga kasabong. So, gawin nyo lang yung usual nyo. So, ang gagawin natin, tatakal tayo ng, for example, 10 heads nga ang papakainin natin. Bibilang tayo ng, kukuha tayo dito ng 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dyan. Okay? So, nakakuha na ako ng 7. I would expect 10 ang pakakainin yan. Kasi magdadagdag po tayo ng ating power pellets or yung anuman yung pellets na gusto mo. So, sa akin, 70% goes to the grain, 30% pupunta naman po sa pellet. Ngayon, kapag at initial stage, for example, yung stag mo, kasi may mga breeder na medyo late nilang pinakakatawan ng kanilang mga stag, medyo hindi pa ganun kabubuo ang katawan nila kapag pinriko nila. So, pwede naman po natin gawin na 60-40 or 50-50 yung ratio ng inyong grains to choice of pellet na inyong ginagamit. So, ngayon ito, mga kasabong, isusok natin po for 15 to 30 minutes and then lilinisan natin. So, ayan. Punta muna tayo doon sa lilinisan natin, bababad natin for 15-30 minutes, babalikan natin, and then bago lilinisin natin, and then we will mix it with our additive na ibibigay natin sa ating, isasama natin sa ating patuka. A few moments later. Ayan, naibabad na natin, syempre, at nalinisan na natin, nalinis na mga kasabong, di ba? Tsaka napansin nyo ba? Pormang-porma ang inyong tagapaghalo, parang hindi halatang handler, nakapolo pa mga kasabong. So ganyan na ngayon po ang uso. Kailangan pogi-pogi pag naghahalo ng green. So mapapansin nyo po siya, malinis na siya. Ngayon pag nagbabaon kayo o nagpapakain kayo ng inyong mga grain sa bunga, mga kasabong, ito video basa-basa pa. Pag magbabaon kayo, syempre ilalagay nyo yan sa mga maliliit nyong canister. Pwede naman po yan ibilad nyo muna, patuyuin para mailagay nyo sa inyong canister. And of course, bago tayo mag-mix tuluyan, ay kukunin muna po natin, hihingi natin ang paborito kong gamitin na I've been using it for ilang dekada na rin, itong ating red cell, mga kasabong. Yan. Mocha flavor. So susunod, i-request ko si Mocha Ozone ang kasama natin dito. And of course, meron po tayong Electrogen D+. Siyempre, pwede naman tayong gumamit ng dextrose powder. Yung iba talaga, dextrose powder pa rin kasi yun ang nakasanayan nila. Kung saan kayo masaya, suportahan ka. Importante, consistent yung ibibigay natin sa manok natin. Ang Electrogen D+, kasi kung titingnan po natin, may electrolytes na siya, may dextrose, may multivitamins at glycine. So, all-in-one na po siya. At ito pong ating Electrogen D+ na ito, makikita nyo po kung gaano ka-importante ito during the pointing day. Sa point day, ito lamang po could be a big help sa ating mga magsasabong. Yan So wag nyo kalilimutan. Sasama natin siya ngayon, sasanayin na rin natin siya. And at the same time, meron na rin tayong yung mga Quaker oats o kung anong mga white oats. Bakit engineer nagbibigay niya sa pagkain? Malaking tulong ba yan? Actually, hindi ko masyadong kasi ito nagko-control ito ng pagdating sa yung mga mataas daw ang fiber nito. Kanya lang po mga kasabong, nagbibigay po ako nito pagka araw ng laban, pag nagpo-point ako, pag kita ko gutom na yung manok. So, ang gusto ko, masanay na rin sila. Kaya binibigay ko na rin sila doon sa kanilang daily na pagkain. So, basically, meron lang tayo, pwede tinatansya lang natin or 1 teaspoon sa 10 manok. So, nilagay na natin yan mga kasabong. Ito, ang mahiwagang kutsara. Kaya nauubos po. Wag na ho kayo magtaka kung bakit nauubos ang kutsara sa farm, kung saan sa nagagamit. At meron din ho tayong wet germ. Ayan, kita nyo naman, iba't iba yung mga hinahalo natin. Bakit ba ang dami niyan, engineer? Na ano ba yan?
trip lang po yan. Pampalakas loob na binigyan ko ng masarap yung manok ko. Di ba? So yan, nahalo na natin, lalagyan na natin siya. At of course, lalagyan na rin natin ng ating dextrose powder na may electrolytes na. At kung ano-ano pang multivitamins. Sa 10 pong manok natin, kasya na po yung isang sachet na 6 grams ng electrogen. So may 9 pesos ka nang nilagay. O piso-piso na kada isang manok yan halos. And then syempre, haluin muna natin ng maigi. Yan mga kasabong. So yung paghahalo nito, yun ang pinakamasarap na part. Diba? Nakakatuwa yan mga kasabong. Syempre, kung natatandaan nyo kanina, 7 cups. So ngayon, kukuha naman tayo ng ating power pellets. Dadagdagan natin ng 3. Sa 2, 3. Ito po kapag yan po kumbaga sa default na yung manok ko, magaganda na yung hipo, gusto ko lamang i-maintain at mapagaan. So yan. Di ba mga kasabong? Kailan mo ilalagay engineer yung red cell? Diba? So, pwede naman, may nabibili naman po yung maliliit lang, diba? Pwedeng i-drops nyo lang. Inilalagay ko po siya. Kapag katulad na naman, maliliit yung manukan ko, actually, idinadrop ko na lang po yan sa bunganga. Kasi kukunti. Kaya lang, ang dami ng manok natin dito, ang hirap naman po na isa-isahin pa natin yan. So, ang gagawin na lang natin, ay kukutsarain natin. Yan. Ano ba yan? Rich in iron and other blah blah blah. Wala ka bang gatas engineer na nilalagay? Ay, wala na po. Sobrang dami na po yan. Isa. At mga 2 teaspoon yan. Tablespoon pala. Ayan mga kasabong. So yan. Bango na, di ba? Ayan. Napakasimple. Ito po ay sakto na para sa 10 to 11 na manok. Kaya ako sinusobrahan. Actually, susobra yan kasi medyo dahil sa additives. May mga manok tayo na sadyang gusto natin medyo dagdagan ng weight. Meron namang iba na gusto natin bawasan. Yan ay isi-share ko sa inyo. Di ba minsan kasi nagpapakain tayo ng ating mga manok and we are surprised na hindi bumababa yung timbang, binawasan na nga natin. Tabi muna natin ng konti yun. Di ba? Itong consistency ng pagkain na yan is very important for us to have this continue for at least 1 month and then yung conditioning ninyo. Pag hindi mo kayang i-maintain yan at hindi available yung mga ingredients na yan, huwag mo nang pilitin kasi magbabago-bago yung pagkain ng iyong manok. So, gumawa at meron din tayo, naka-acquire tayo ng pinakamagandang takalan sa balat ng lupa. Pwede po ito sa mga tuti, yung mga ninyo o yung mga gamot na maliliit lang. And then susukatin nyo yan sa timbangan. Ngayon, ito tulad na lang po ng laki nito, ito po ay 35 grams ang laman po nito. 35 to 40 grams. Ngayon, ang ginagawa natin, di ba? Tinitimbang muna natin yan, mga kasabong. Titimbangin muna natin, pumapatak siya na halos wala pa siyang 5 grams mga kasabong. Ngayon, ang hirap naman, gaganyan-ganunin mo pa, hindi, default na po yan, sinukat na natin yan, so sukatin natin to ngayon. Titimbangin natin kung ilan papatak yung ating, 35, naglalaro siya to 40 grams. So yan, nagpo 40 grams siya. Big sabihin, 35 to 40 grams, lalaro yan ng mga 37 or 38 yung isang takal na ganito. So kita nyo, napaka-efficient po nito at napakadalig ibigay sa ating mga manok. Ngayon, gusto ko pong i-share yung gusto natin. Sobra kasing laki ng manok natin. Gusto po natin bawasan ang timbang. Would you believe na halimbawa, naglagay tayo, sinukat natin, ginawa natin siyang 25 grams. Maniniwala ho ba kayo kapag lalo na ang inyong hawak, hindi agad bababa ang timbang niyan? Magugulat kayo, 2 weeks mo nang bigay. So, ang iba nangyayari, walang nangyayari. Parang kailangan ko pang bawasan, wag po. Kapag nagbigay po tayo ng certain na dami o timbang ng feed do sa ating manok, hayaan po natin mag 3 weeks na tuloy-tuloy na. Halimbawa, 25 grams tuloy-tuloy. Magugulat po kayo, bigla po yan na, dahan-dahan na po yung bababa o mararamdaman. Kasi minsan, marami po yung stored fats ng ating manok na ginagamit niya yun. Bawa, binigyan mo ng 25 grams, hindi sapat yun, tingin mo kasi binawasan mo na, may stored fats pa siya na, kumbaga sa na nagtatakip doon sa kakulangan na kailangan. So what happened is, hindi agad siya bumabagsak. Napansin ko, after 2 weeks na ibinaba mo yung kanyang pagkain and then consistently mong binigay, after 3rd week, makikita mo na yung difference doon sa timbang. So makikita mo na kapag adjust na yung katawan niya, gumaan siya. What happened here,
ay hindi na halos yung manok mo nagbabago yung kanyang performance. Parang nakaka-adapt siya. Hindi yung bigla mong binawasan, binigyan mo na lang 10 grams kung ano nang nirumble mo, wag. Dahan-dahan, gradually, bababayan because nag-a-adapt yung katawan ng iyong manok. Ngayon, pagka nakuha mo ng gusto mong hipo, pwede mo nang dagdagan, gawin mo 30 grams para i-maintain ito kasi dinadagdagan mo yung workload ng iyong manok. So, wag nyo pong kalilimutan yun, ha. Wag kong bigla, babaguhin mo na agad kasi after a week, walang pagbabago yung timbang. Hindi po. Hindi po ganun kabilis yun. So, ngayon, ready na tayo para ibigay ito sa ating mga manok. Ang labanan po pagdating po sa pagpapatuka o pagbibigay ng pagkain ay ang consistency. Engineer, bakit wala kang itlog? Diba, maganda ang itlog, protein. Habang tinitraining natin ng manok, nabibreak yung mga muscles nila, kailangan nila ng itlog, ano? Because of rich in protein. Opo, yung egg white. Hindi ko na sinama dito kasi ganito po yan. Pag kayo ay gagamit ng itlog, make sure na yan ay makukontinue nyo. So, nilalagay ko ang itlog pagpasok na ng 21 days. Since naka-precon tayo, hindi ko muna siya agad binibigyan ng itlog kasi minsan ang hirap po mag-prepare. Oh, may tulad dito, 50, 100 ang hinahanda. Eh, pag yan, nilagyan mo agad ng itlog, mauubusan ka ng itlog, di ba mga kasabong, sa dami niyan. Let's be practical. Ginagamit ko lang siya 21 days, pagpasok ng 21 or 15 days, bago ang laban. Hindi ko siya binibigay ng malapit na or 3 days or 2 days before the fight kasi ang manok naninibago. Kailangan sanayin din natin. You could do it 15 or 21 days. Mas maganda kung 21 days. During the pre-con, syempre, hindi ko muna siya nilalagyan kasi nga sabi ko, bukod sa magastos na mahirap. And then, yun. Ngayon, kung ang manok mo naman needs to gain weight, kaya nga po medyo pinasusobrahan ko na, pwede nyo dagdagan, gawin nyo siyang, let's say, 30. Pero observe nyo muna. Kasi gusto mo siya mag-gain ng weight, pero hindi naman niya nauubos, dadagdagan mo. Much better, pag nakita mo nauubos, balikan mo siya, dagdagan mo siya doon sa iyong natirang patoka. And ito, isa sa pinakamagandang gamitin po pagdating sa ating pagpapatuka, madaling linisin, ayan mga kasabong, and at the same time, sakto lang. Since feeding guide ang pinag-uusapan natin mga kasabong, gusto ko rin i-share sa inyo, lalo na yung mga naglalaban o even nagbi-breed, na importante po na mapalitan po natin ang tubig ng ating mga manok at least 3 times a day. At least, mga kasabong. Yan po ang sikreto ng maayos na katawan ng manok. Kapag hindi available ang water all throughout the day na malinis, mapapansin nyo, iba po yung hipo. Kahit ano pang hayop ang inyong inaalagaan, napakahalaga ng tubig. So, ako ang style ng pagpapalit ko ng tubig, pagdating ng 11, umaga, pagkakain, papalitan ko ng tubig. Sa tanghali, 11 o'clock, papalitan ko, 10 or 11, papalitan ko na ng tubig. And then, around 3 o'clock, aalisin ko muna yung tubig para malinisan, magpapakain din sa hapon, magpapainom uli ng fresh. As much as possible, 3 is, better na yun, pero you could make it 4 times, mas maganda. Ganon din po sa ating mga sisiw, kaya ang tubig ay buhay. So mga kasabong, I hope nakapag-share ako sa inyo tungkol sa ating feeding. But I'm not saying na hindi ho maganda yung existing na binibigay niyong pagkain. What we need is yung consistency. Pero pagdating po dun sa other additives like yung ating electrolytes na dala-dala ng electrogen, napakaganda po niyan at malaking tulong sa ating mga manok. Lalo pa, medyo pa bago-bago ang panahon. So, alright mga kasabong, hanggang sa muli, ito po si Engineer Sunny Magtibay ng Red Cobra Game Farm nagsasabing